Welcome back to my channel. At kung bago ka pa lang, don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para updated ka sa mga bagong videos ko. Oh, na-miss niyo yun na! Welcome to Becktime Stories version 2.0. What happened to 1.0? Tagal nating hindi nakapag-vlog. I think last uploaded vlog natin ay 3 years ago dahil sobrang daming nangyari. At isa na dyan ang pag-migrate namin dito sa America! Kaya naman itong video na to, isi-share namin kung paano ang naging journey namin sa pagpunta na nga. So, nag-umpisa ang lahat sa isang pangarap. Sa isang pangarap, ako'y So, nag-umpisa ang lahat, yung friend namin, parang shinare niya sa amin yung isang agency daw na tumutulong sa mga nurses makapunta ng Amerika. Parang nagsusponsor ng green card. Tapos yung NCLEX, ini-sponsor din lahat, ganyan. So, inopen niya sa amin, sabi niya, oh, itry niyo, pili na lang kayo kung sino sa inyong mag-e-exam, parang magiging principal, gano'n. So, parang yun nga, napag-desisyonan na ako ang mag-e-exam. So, April 2022, nagpasa lang ako ng resume. Online lang lahat. Parang in-email ko lang yung agency. Nagpasa ako ng resume. Tapos mabilis naman sila sumagot. Parang thank you for your application, blah, blah, blah. Tapos nag-schedule na ng mga screening exams, gano'n. Kasi parang once nakapasa ka ng application, parang may dadaanan kang series of screening exam, interviews, ganyan, iba-iba. Parang una, yung ano lang, personal, ganyan. Tapos yung experience mo, background, kung saan hospital ka, anong klaseng hospital ka nagtatrabaho, saan bedside ka nagtatrabaho, anong unit, mga ganyan, ilang bed capacity, mga ganon. And then, merong mga mock NCLEX exam, titingnan nila kung yung kapasidad mo, kung pwede itong pumasa ng NCLEX, mga ganon. Tapos aside from that, meron din silang mga financial interview kasi titingnan din nila kung sasabihin nila sa'yo na syempre hindi ganun kasimple, hindi ganun kamura mag-migrate papuntang ibang bansa. Lalo na kung may dependent ka. So, meron silang sinasabi na parang at least ganitong amount per dependent. Tapos, ang initial nyong kailangan i-save, ganyan. Tapos, merong clinical assessment. Parang that time, ang area of assignment ko sa pinagtatrabahuan ko was pediatric ICU. So, yun yung application ko, PICU. And then, yung clinical assessment, mga questions siya, mga case scenarios, kung anong gagawin mo, which is related sa kung anong area of assignment mo. So, yun. And then, parang that was April 2022. May 2022, natanggap ako dun sa application. Tapos, nag-start na agad yung processing ng NCLEX. Parang inasikaso yung CGFNS pa that time. Tapos, lahat parang i-guide, yung agency i-guide ka nila parang step by step kung paano gagawin, anong i-upload, anong mga kailangang documents, mga ganun. Initially, ang state ko ay Montana. So, parang ang ginawa ko lang is, kumuha ko ng documents from PRC, pinadala ko doon. And then, yung mga TOR and other like school documents ko from college, pinadala din doon sa Montana. Tapos, while waiting for yung ATT nga, parang si agency magsisend siya ng iba't ibang webinars, modules na kailangan mong tapusin, kailangan mong sagutan. Tapos, meron silang parang mock NCLEX, 2 beses yun, na kailangan mong ipasa bago kanila bigyan ng approval na mag-take ng NCLEX exam. So, parang nagka-delay ako noon, ganyan. Parang sabi nila, oy, delay ka na ng modules, dapat nasa ganitong module ka na, yung ginagawa mo sa buhay mo. Pero syempre, sinisingit ko lang siya. Hindi talaga ako yung talagang nag-aral ganun. Well, nag-aral naman ako. Pero hindi siya yung parang pag off lang, ganyan, pag may time lang, dun lang magbabasa-basa, magsasagot-sagot, ganun. Tapos, dumating ang ATT ko ng January 2023. Tapos, nagmamadali na sila na, kailangan mag-set na tayo ng exam date mo, ganito, ganyan, kailan ka ba pwedeng mag-leave. Tapos, hindi alam yun sa pinagtatrabahuhan ko na parang may application ako pa US. Tapos, wala kami masyadong pinagsabihan. Yung mga close friends lang ang may alam talaga na may application pa US na nag-NCLEX, mga gano'n. So, March, binook nila ako ng
NCLEX exam sa Hong Kong. Sa Hong Kong ako nag-exam dahil wala nang schedule sa Pilipinas. So, in fairness naman sa agency, sila lahat nag-book ng ticket, sila sumagot ng hotel accommodation, ultimo yung service from from airport to hotel, and then hotel back to the airport pa uwi. Sagot din nila yon ganyan. So, meron akong parang 2 nights, 3 days, 2 nights sa Hong Kong. Parang first day ko is yung pagdating, chinek ko lang yung testing center kung saan ba siya, parang hindi ako maligaw on the day of the exam. And then, second day ko, yung mismong exam na. Tapos, parang yung third day ko, parang kinaumagahan, balik na ulit ng Pilipinas. Parang ganun. So, on the day of the exam, parang 75 questions na matay na yung computer ko. So, oh my God. Parang, kaba-kaba na, ganyan. So, naghanap ako ng simbahan, nagkaligaw-ligaw, pag magdasal, ganyan. So, bumalik na ako sa hotel, kain konti, mga ganon. Tapos, parang ka-chat ko yung isa naming friend, si Ray. Hi, Ray! Parang sabi niya, uy, tol, kamusta? Ganyan. Gusto mo ba i-testing natin yung quick result? Kasi meron mga quick result no na parang masasabi nila kung yung chance mo, yung probability mo kung papasa ka o hindi, parang gano'n. So, kung hindi na pag-uwi na ng Pilipinas kasi kinakabahan ako, mag-isa lang ako, ganyan, mamaya malugmok lang ako dun sa hotel room. Tapos, pero midnight, parang patulog na, biglang nag-email sa akin yung Montana. Tapos, license ko, parang, oh my God, ito na ba yun? Parang, hindi pa ako makapaniwala, ganyan. So, minessage ko, nag-email ako dun sa specialist ko dun sa agency. Parang sabi ko, hey, I received an email from Montana, ganyan-ganyan. Is this even like real? Parang gano'n. Tapos yun na, congratulations, you passed, ganyan. So parang happy din kasi yung iba, ang tagal, parang days bago nila nakukuha yung result. So hindi ko na kailangan masyado ng mahabang pag-iisip. So yun. So, balik ng Pilipinas, ganyan. Tapos yun na, nag-start ng magsimula, tuloy-tuloy, sobrang bilis talaga. Start na mag-process naman, ang kailangan naman is parang visa screening, parang ganun. So, ang kailangan ko naman is English exam. So, may mga options. Pwede kang mag-IELTS, mag-MET, mag-OET, ganyan. So, pero sabi nila, mas okay daw na IELTS kasi mas maraming state yung tumatanggap ng IELTS. So, nag-IELTS, ganyan yan. Tapos noon, parang yung agency, magpapadala din sila ng mga review materials para sa IELTS, mga ganyan. Depende kung anong English exam yung iti-take nyo. So, parang April 2023, nag-start na yung visa screen process. June, nag-IELTS na ako kasi nagmamadali sila talaga. So, nag-IELTS ako ng June. In fairness, nakuha naman yung mga grades na kailangang i-score, ng mga speaking, mga ganyan. Tuloy na yung processing ng mga DS-260, mga ganyan, na hanggang ngayon, yung mga letra at numbers na yan, hindi ko pa rin yan naiintindihan. So, June yun. Tapos, biglang nag-retrogression. Oh, no! So, waiting game, so nakahang, mga ganyan. Tapos, December ng 2023, nag-message yung agency na parang nag-offer sila ng another pathway para makapunta ng Amerika, which is yung H-1B, para siyang working visa. Ang difference niya from EB3, syempre EB3, permanent residence ka, may green card ka, mga ganon. Pag H1B, working visa lang. So talagang working visa, pero matadala mo pa din naman yung dependents mo. Pero yun nga lang, hanggat walang employment authorization yung asawa mo, ganyan, hindi siya makakapag-work sa una. Pero pag nakuha niya naman na, pwede din naman siya makapag-work. Tapos usually, yung H1B, 3 years yung validity niya. Tapos pwede siyang ma-extend. Maximum ata mga 6 years, parang ganun. So, December yon. So, parang kami, nag-usap hindi, parang hindi pa kami masyadong decided. So, hinayaan na lang muna namin, ganyan. Tapos, ang dami nang nangyari sa ekonomiya. Wow! Big word! Tapos, parang Feb 2024, napag-desisyon na namin na i-push na natin, try natin yung H1B. H1B pala, para siyang may lottery na parang meron lang number na pwede nilang pagbigyan ng visa. So parang may initial selection, hindi ako napasama doon. So parang nag-email na parang tapos na yung selection, hindi ka kasali doon sa mga na-select na magkakaroon ng visa, mga ganyan. So okay lang din, ganyan. Tapos, pero nagkaroon ng cap exempt ba yan? Basta, hindi ko alam. Basta may second draw na lottery din, parang ganon.
So, August yon. Tapos parang lahat ng mga sumali, parang sinali din nila dun sa CAPEX Bangayan. So, nabunot ako. 'Di ba? Napakaswerte. Tapos, yun na, nagtuloy-tuloy na. Parang simula nung nabunot from H1B, meron na sila, ang next step na isahanapan ka na nila ng facility. So, merong mga practice interview, ganyan. So, parang August ako nabunot. August din, parang same month, yung mga practice interview, yung mga, ituturo din kasi nila kung ano yung usual itatanong ng facility pag nag-a-apply ka, mga ganyan. Tapos, nag-submit lang ng mga ibang documents. Tapos, September 11, yun ang facility interview ko. So, online lang siya, parang Zoom, ganyan. Tapos, parang tatanungin ka lang ng expectations mo, ganyan, experience, mga ganon. Tapos kung ano naman yung meron dun sa unit, mga ganyan, nurse-patient ratio, cases na usually i-cater nyo, parang mga ganun. Tapos, after nung interview na yon, parang mag-i-email sa'yo yung specialist ng agency kung natanggap ka or waiting ka, parang ganun. So, after the call, parang nag-email agad sa akin yung agent, yung specialist ko, parang congratulations, you got approved, the agency, the facility hired you, parang ganon. So, may facility na ako, parang ganyan. Tapos, September yon. So, once nagkaroon na ng facility, parang final na nila yung case, yung H1B case. Tapos, waiting for approval na ng visa na lang yung mangyayari. So, ang nangyari, parang nagkaroon ng RFE na tinatawag, parang evidence, parang kailangan pa ng additional supporting documents, parang ganun, para mag-grant yung visa ko. So parang, pero ang nag-asikaso naman doon is yung lawyer and yung agency. Parang nagsabi lang sila na parang yun nga, may RFE na in-issue, pero aasikasuhin ng lawyer and ng agency, mag-antay ka lang, so mga ganun. So December 23, bago mag-bisperas ng Pasko, naka-receive ako ng email na approve na yung H1B visa. So, Merry Christmas, mga ganyan. Tapos, nagtuloy-tuloy na. January 2025, nagpa-schedule na ng biometrics. Nag-US Embassy interview na. Tapos, February, parang early February, nakuha na namin agad yung visa. Tapos, nagpa-medical na. Pag H1B, ang nagme-medical lang is yung principal, unlike pag EB3, na lahat, pag makapag-interview, parang nagme-medical. Tapos, yun nga. So, ako lang ang kailangan ng medical. Tapos, yung agency kasi namin, meron siyang parang office na Philippine-based sa may Makati. So, doon ka magsasubmit ng mga documents. Tapos, sila mag-aasikaso ng mga kung paano ka makakapag-PDOS, yung mga final briefing, mga ganyan. Tapos, parang, yun na, nung nakuha yung visa, yung na-approve na yung visa, pinag-file na ako ng resignation ng agency. Ayan, so, yung iba nagulat, ganyan, yung iba, hindi alis ka pala, may application ka pala. So, March 18, yun na, flight na namin papunta ng Amerika. Pero kasi yung agency namin, isa sa maganda sa kanya, in fairness, is meron siyang transition program na tinatawag, which is bago kanila isalang dun sa facility kung saan ka talaga maa-assign, is meron kang 1 month sa office nila sa Florida, kung saan parang tuturuan ka nila ng iba't ibang mga yung mga cultural kineme, mga anong i-expect mo sa Amerika, ano ba yung mga equipment na ginagamit, paano ba ang way ng pag-endorse, hand-off, mga ganyan. So, malaking tulong din siya, malaking bagay din siya kasi medyo iba, hindi naman sa sobrang iba, pero din nila sa'yo kung tutulungan ka nila maghanap ng apartment dun sa kung sang facility ka ma-assign, paano kukuha ng kotse, tapos sila mag-aasikaso para makakuha ka ng initial mo debit saka credit card, ganyan. So, malaking bagay yung transition program talaga. Para siyang preparation mo talaga sa Amerika. Yun. Tapos, so 1 month sa Florida, tapos after nun, lipad na kung saang state ka.
kami, na-assign ako sa Knoxville, Tennessee. So, nandito kami ngayon. Halos 1 taon na yan. So, okay naman, maayos naman yung facility. Ang update is, nag-current yung EB3 namin, EB3. Pero usapan naman kasi namin ng agency is, kahit naka H1B, sila pa din ang magpa-process ng EB3. So, nag-adjustment of status kami. So, ayun. So, aantayin na lang namin yon. Hindi namin alam kung gaano katagal. Mahaba-habang antayan ba to? Sana mabilis lang. Ayan. At dyan na nga nagtatapos ang kwento kung paano kami nakarating dito. Siguro next video natin, yung journey naman from working visa, from H1B to EB3. Ayan. Sana mabilis na lang yon. Pero, try namin. Mag-antay kayo for more videos. Next time, kasama ko na si Andres and si Tatay Deo. Bye! Bye!